ano lang, isa rin sa tubag, ano yung mga gamit, buta sa mga bag. Sa tubag na nakulo. Isa rin sa dam. Parang nag-seizure lang siya kaninang umagang almusal, ate. Nag-seizure. Hindi naman. Mga may karamdaman ay kaniya, tinutulungan. Ang mga may problema ay kaniya, pinapayungan. Ang mga naghihirap ay walang sama. Supportahan po natin Dong Tigidong, member po ng Team Malasakit. Wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Supportahan niyo po Dong Tigidong. Hello mga kalingap, magandang umaga. Supportan po natin si Dong Tigidong. Nandito po sila ngayon sa Daet. Pa-support po. Salamat. May sira na. Yung po doon ding. Uyo. Hi guys, ay sira-sira. Sir Rewel Lipat, thank you sa yung sponsor. Hindi, ano lang, isa rin sa tubag, ano yung mga gamit, buta sa mga bag. Sa tubag na nakulo. Isa rin sa dam. Parang nag-seizure lang siya kaninang umagang almusal, ate. Hindi Nag-seizure. na nga siya hindi na siya nakapag-almusal. Hinahabol na ang hininga. Oo. Nakita ko siya. Opo. Nagkaganyan siya. Nagkwentuhan pa nga kami. Oo. Nagkwentuhan pa kami. Makusog pa yung kaya po. Nakaparigos pa. Nagkwentuhan pa kami kanina. Na-therapy pa siya. Hindi niya pinansin yung yung dala kong mainit na tubig. Kailan niya yung cellphone niya. Yung cellphone ko, sabi ko hindi pala charge. Kasi hindi, yung charger niya kasi hindi naman gumagana. Hindi na gumagana. Tsaka wala ditong saksakan. Oo, tapos kahapon pa yun. Kagabi, pagdala ng pagkain ni Agum, charge cellphone ko nga niya, sabi nga niya. Opo. Hindi nga nagcha-charge, hindi pa nagcha-charge. Tapos ngayon, pagka umaga, bago nga ako mag-almusal, pinuntahan ko na, sana nga mag-almusal muna ako, sabi ko mayaman. Alas 8 na, sabi ko baka mag-ano na naman, magre-rebook na yan pag alas 8 na, pag-kere na na. Ang daming langgan. Tapos, ang daming aligata. pagka ano na to? At sige na sa kanya, tabangin na nga ako ninyo. Sige na sa pangbabae ko, tama na na doon. Dong, sinapanta ba yung kahapon bago matulog magdasal? Opo. Maghingi ng tawad kay Lord. Yan, yun yung huling sinabi mo. Humingi siyang, sabi ko magdasal ka. Tapos sabi ko, sana pala napauluan natin kagabi, no? Oo nga. Hindi naman nga natin alam na ano ganyan na nga. Biglaan na po yung nangyari kay kay Ate Helen. Isa pong malungkot na umaga po ngayon. Sir Ruel Lipat at sa mga Team Kapuso, Team Ruel Lipat. Isang malungkot po na umaga ang ating nabungadan. Binisita natin ngayon si Ate Helen pero wala na po siya, hindi na po siya humihinga at natatabunan na po ng kumot yung kanyang mata. Kaya isa pong malungkot. Heavy heart po. Heavy heart po kami ngayon dahil si Ate Helen ay pumanaw na. Kita niyo po. Nag-seizure na po siya kanina, inatake at hindi na niya kinayanan. Pumunta pa po dito yung ambulansya pero hindi na rin niya maabot. Kaya ito po, busy kami lahat ngayon. Maglilinis kami dito. Dito niyo siya ilalagay. Dito na lang natin lagyan ng kabaong dito. Anong kinausap niyo na? Del Carmen? Del Carmen? Opo, Del Carmen po o Botor? Del Carmen. Dito alas 2 daw. Ang daming aligata. Nililinis po nila ngayon itong pagboborulan. Dito po. Si Ate Daleng naglilinis. Sige. Hello, Sir Ruel Lipat, sa Team Ruel Lipat, magandang gabi po. So, nandito po ako ngayon sa isang lamay po na ating tinutulungan na si Ate Helen. Si
Ate Helen po, kung natatandaan nyo, ay umpisa nating tinulungan January nitong taon na to. At grabe po yung sakit niya. Siya po ay na-stroke. At may kalahati po niyang katawan ay parang comatose. So tinutulungan natin siya through therapy dahil nung 2020 pa siya na stroke at nahinto po yung pag-therapy sa kanya. May lumapit po sa atin na isang ginang, yung kanya pong kapatid na si Ate Loreng, upang siya po ay matulungan. Kaya naman po agad-agad ay inilapit natin sa Team Roel Lipat kaya siya po ay matulungan. Kaya naman ang action po natin ay yung aking pong ipa-therapy, ipa-check up, mabigyan ng kaukulang gamot at kung ano pa mga kailangan niya. Kaya tuloy-tuloy po ang aming therapy hanggang po ngayong August. Pero isang malungkot po na pangyayari ang bumulaga sa akin isang araw. Ako po'y papunta dito sa kanyang kubo at plano ko po na bisitahin, dalan po ng kung ano mang kailangan niya, gatas. Nakita ko po na tinitibag na yung kanyang bahay. Ito pong part na to ay bahay niya po ito, yung lumang tindahan. Tinitibag po, kaya nagulat ako bakit po nila tinitibag. Yun nga raw ay wala na po si Ate Helen. Yan mga ka-Team Roel Lipat, yan po yung update. Iniwan na po tayo ni Ate Helen ngayong August 2. Kaya isang mabigat po sa amin, mabigat sa akin, sa aking puso, sa aking dibdib, sobrang bigat, no? Inaasahan ko po na tuloy-tuloy na po yung paggaling niya, masigla, naglalakad, hopeful, malakas ang energy. Ngunit isang araw po ay inatake po siya ng kanyang puso. Tumawag naman po kami ng ambulansya, yung kanyang kapatid, ngunit hindi na rin po siya umabot o hindi na po naisalba. Kaya ito po, itong araw na to, itong gabi, samahan niyo po ako, makikipaglamay po tayo kay Ate Helen. Yun, Ate Helen, yung akin pong pinangako sa iyo, Ate Helen, yung bibigyan kita ng papel o yung mark mo, mensahe mo sa yung anak, ay ipapaabot ko sa kanila ngayong araw na to kasi nandito na po sila, yung kanyang mga anak. Masaya ako na nandito sila at naiabot ko yung mensahe na humihingi ka na ng kapatawaran kung ano man ang nagawa mong kasalanan. Iniwan mo sila nung araw, maliliit pa sila, bumuo ka ng ibang pamilya bukod sa kanila, nalimutan mo sila panandalian. Yun po ay pinagsisisihan lahat ni Ate Helen. Nakita ko po yun. Nagsabi siya sa akin na kung ibabalik yung panahon, hindi po siya liliko sa maling landas, kundi tuloy-tuloy lang sa tamang landas. Alam ko, nandiyan ka lang Ate Helen. Alam ko hindi ka na nahihirapan. Wala nang sakit, wala nang kagat ng lamok, wala nang ginaw. Lagi mo sa akin sinasabi, malamig yung kamay mo, ilalagyan mo ng balot, kaya hihilutin natin yan, painitin natin. Ngayon di mo na mararamdaman yung ginaw ng yung kalating katawan, nasa kamay ka na ng ating Panginoon. Pasensya na po kayo sa Team Roel Lipat na hirap po yung mag-vlog ngayon dahil isa pong mahal natin na ate, ating naging kapatid na, naging pamilya. Iniwan po tayo biglang-bigla. Po'y naluluha. Yung hiling mo na battery, cellphone, nandyan sa'yo. Yung radyo mo,
higit sa lahat yung mga anak mo na papasyal sa'yo, alagaan ka. Andito na sila, kaya maging masaya ka na ngayon, Ate Helen. Yan mga ka-Team Royal Lipat, hanggang dito na lang. Bibigyan ko kayo ng update kung kailan po yung libing ni Ate Helen. Samahan niyo po akong makidalamhati sa ating pamilya na nagdadalamhati po ngayon kay Ate Helen. Ito na po guys si Ate Helen, nakababangkay na, 48 years old na siya. 2024, 1976. Helen Batangas. Ragagurang na Maria Panong Grasya Kaburang ng Tagdiwa siya sa imo. Pinangurog ka karahis ang mga babae gabo sa sinurog ka karahis sa imong mal na aking sesword. Ikaw may ternam dunais doon request kating pa si Mesa Cristo sa burangnan ko. Ninuli na lamang kay itong kapahitan na tingin sa prosulit sa samuyang mga kasalan. Urong pagkagandang orasan sa imong man na hawak na napapago sa mga tulong krus. Nangangayo-ngayo kami sa imo. Nakahirakan mo naman ang kalag ni Helen na nagmamali na digdi sa kinaban. Aman yaman ang kasalamat sa bangon ng naran mo. Mapasamuyang kada ng puyugan ng buto digdi sa daganan siring sa langit. Kagurang ng Maria Panong Grasya Kaburang ng Tagdiwa siya sa imo. Pinangurog ka karahay sa mga babae gabos ang siturog ka karahay sa imong malaaking sesword. Sa imo, pinangurog ka karahay sa mga babae gabos ang siturog ka karahay sa imong malaaking sesword. Gloria Patri Filio Espiritu Santo. Santa Maria Reina Berlin Giraring na sinanglitan kanurog kapaladan sa mga babae gabos. O yan yung ipinangagi niya mo sa imo tulong tara kaburang ng